Makabilis na introduction na ako. Ang bilis na magbasa, no? Pero maganda yung pagkakasulat ko, so maraming salamat sa pagbabasa. Thank you so much everybody, magandang umaga po sa inyo lahat. Sobrang nagpapasalamat ako doon sa pumalakpak ng malakas. Nung ako po'y na-invite dito, sabi ko sa secretary ko, sabi sa akin, sir, may invitation kayo. Sabi ko, sana naman yan. BIR po kasi lahat ng event na tatapat sa event nila, i-cancel mo na. Kasi sabi ko, BIR yan, baka magkabuklatan ng record. But I'm very happy to be here. Sabi ko sa kanya, i-book na natin ito. So, 3 a.m., kailangan namin mag-travel from Pampanga para makabot dito sa inyo ngayon. And after this event, kailangan namin umakit ng Baguio para sa another speaking engagement. Maganda naman ang isip ko kayo ng umaga. So sabi ko, dito sa event na ito, hindi matatapos yung speech ko na hindi ako nagbibigay ng libro. Parang hindi po kayo masaya eh. Normally, pumapalakpak yun kapag hindi ko lang sure kung gusto nyo. Sabihin nyo sa akin kung gusto ninyo para pamigay ko. Sino po may gusto? Libre. May bayad. Libre. Kami rin po pala dito na kailangan ng libro lang. Sige po mamaya, papamigay ko. This is not the first time that I have dealt with government agency para sa speeches na tulad nito, specifically leadership. Because I think for the past 4 years, yung inyo pong enforcement division, ako po lang yung pinupulang speaker. So, shout out, Attorney Roldan. Hello. I'm here sa RR6. Pinabuti ko rin po tanggapin yung invitation kasi ang taon ako na ang Revenue District Office ko yata ay yung inabando na dyan sa may Anda Circle. Pinabutan niyo po yun. Nasaan po yung nandun? Wala na. Hindi mo alam sa kasi alam ko, ikaw naman na nag-register ako ng business ng time ng 2003 or 4 yata sa Pandakan. Kanina pang district yun? Sa Pandakan. Kaysa inyo po yun. Dilipat ko na po ng Makati bago ko tanggapin ito. Invitation na dito. So today, gusto ko lang magkakwentuhan tayo. Okay lang po ba yun? Nung ako po'y college, nag-aaral pa. I was in an auditorium. Normally yung seminar ginagawa. Hindi ako natuwa din sa nagsasalita kasi yung speaker, sobrang boring niya. Siya lang yung nag-i-enjoy sa sarili niyang presentation. So, papakita niya yung slide, babasahin niya. To the point na siguro pagkatapos ng speech, nagka-developan na yung dalawa presentation sa kayo speaker. So today, sabi ko, gagawin ko yung pinangako ko ng college. Ang pinangako ko ng college pag naging speaker ko one day, never kong papatay sa board ang mga audience ko. So hopefully, ngayong araw na ito, buhay po tayong lahat na makakawin. So ready na ba kayo? Yes. Ready na kayo? Pero energetic po yung team ninyo, no? Sobrang lakas ng energy. So, ramdam po yung stress sa buhay ninyo. Okay lang ba na magkasiyahan lang tayo ngayon? At least sa session ko lang. Pagkatapos ko, okay na bumalik kayo sa dati yung stay. But for this particular session, okay lang ba na mas mataas yung energy natin? Pwede. Sa oras na ito, balik mo lang sa dati ha. Ganun yun. Walang na lang parang building to yun. May mga a couple of years ago, ako po ay mapalad. I had the opportunity to be interviewed by Boy Abunda sa kanyang show na The Bottom Line. So, unang tanong sa akin na Boy Abunda, Loy, kumusta? Yung boses niya, napasagot ako, dito Boy, okay naman. 30 minutes kami gano'n, kakapagod pa lang. Sobrang hirap din. Pag na-interview ka na sa ganyang klase ng network, sunod-sunod na yan. So, from ANC, punta ka ng ABS-CBN, alam niyo, nagsara na. Punta ka ng DMM, alam niyo rin na nagsara na. So, lahat ng pinupuntahan ko, parang gusto nyo sabihin nyo sa akin, di ba? Pag nag-guest ako, nagsasara, hindi po totoo yan. Dahil pagkatapos niyan, lumipat ako ng GMA 7. Kita niyo yan? I talked about 2029 goals. Nag-interview ako sa GMA 7. Sabi ko, madali lang ma-achieve ang mga goals ngayong 2020. Dahil perfect vision ito. Napakagandang panginahin. Mag-set kayo ng goals, gawin nyo lahat, magkakatotoo ang inyong mga goals na sila. Ang hindi ko po na-anticipate, pagdating ng March, magkaka-pandemic, so hindi na po ako nakabalik sa GMA.
hindi na hindi ako makabalik-balik. So, ginawa ko, lumipat din ako ng channel. Akala nila siguro sila lang. So, nagpunta na ako ng CNN Philippines. Kaya ako po pinapakita yung video para po i-guarantee kayo na sikat po ako. Wala lang sa itsura ko, pasensya na kayo, pero yun po talaga yan. Maraming salamat po sa mga pumapalakpak ko. Di ba, hindi kasi masyadong mapalakpak siguro itong team na ito kasi yung kamay nila lagi nasa computer. So nagdala po ako ng mga clappers din sa likod. Ang trabaho ninyo ha, pag natuwa kayo, alam niyo naman yung script ko ha. Ayan, so, dito kasi sabi yan, hindi pala ako na-inform, Ma'am JJ, self-service pala dito no. So pag natuwa ka sa sinabi mo, bahala ka na. One of the things that I always tell my audience is that you and I will always be a walking story in someone else's life. When people see us, whether we talk about leadership, management, whatever, when people see us, they just don't realize our name. They also realize our stories. Pag tinitingnan tayo ng tao, naglalakad tayong kwento sa isip nila. Hindi lang pangalan, kwento din. Ang question lang is, anong klaseng story yung nakikita nila when they see us? And I can categorize our stories into two. Story ng buhay natin na nagsisilbing modelo para tularan ng iba, or story ng buhay natin na nagsisilbing babala para hindi kailangan ng iba. A or B? Tingin sa katabi. Parang hindi nyo pumating na tingnan yung katabi nila. A or B? Bahala na po kayo dyan kasi kayo naman ang magkakakilala dyan. But story is very important because you can actually lead people either by one of two ways. Either you lead by authority or you lead by inspiration. In my particular experience, hindi sustainable yung leading by authority. Because once the authority is gone, wala na rin yung influence mo. Following? Right? But if you lead by inspiration, sometimes you don't even have to talk to people. They give you more than you expect them to do for you because they are inspired. Right? So, pag-uusapan natin mamaya yung detail, but you will always be a story in someone else's mind. So, masyadong mahaba yung storya. Taikliin natin. Hindi tayo sa mas maikli. I personally believe that you and I will always be a walking word in someone else's mind. So, bilang tayo ay isang word na naglalakad. Gusto ko po magbigay ng konting ehersisyo. Okay lang po ba? So, titingin ka sir dun sa kasunod mo at sasabihin mo kung ano ang unang word na maaalala mo pag nakita mo siya. One word na tingin mo yun yung kanyang karakter. Yun yung pumasok sa isip mo. Synonym sa kanya. Sige po. Strong character. Gantihan ko ito. So, hanggang dulo ito. Mabait. Parang mabait na lang. Wala na sa ibang naisip. Sige po. Mabait ha. May pagtuluta. Feeling ko. Smiling face. Medyo ang lalalim ng insight ninyo dito ha. Pinag-usapan natin character. Ang sagot niya, smiling face. Sige po. Mama. Leader. So pag nakita mo siya, leader type yan. Parang gano'n ang impression. Sige ba? Cool. Tingnan mo muna siya. Cool. Cool talaga ha. Sir. Si Sir o si Parang ayaw mo dito kay Sir. Parang gusto mong bumalik dito. Magaling. Sir, nasa likod niyo po. Family man. Family man. Yes. Maraming pamilya. Sir, hindi ako yung microphone pero shout niyo na lang. Kain. Ha? Kain. Kain. Parang may paglabas sa ilong ng konting part na yun ha? Oo, medyo may ano lang. Medyo may konting doubt. Sige, sir. Seryoso. Parang hindi niya matanggap yung... Parang hindi niya matanggap. No? At anyway, yun ang tingin niyo. So wala tayong magagawa. Huwag kayong bawal dito mag-focus ha. Walang focus. Soft. Soft. Hard ka rin.
Ano ba intelligent? Intelligent. Intelligent wait lang bago mo sabihin na isip ko sa kanya. Tandaan niyo may purpose ito kung bakit ko tinatanong. So mag-ingat kayo. Dahil mamaya, ano tayo hardworking? Huwag mong tingnan na masama, di ba? Kasi natatakot eh. Nai-influence ako. Leader, hindi pwedeng ganun. Walang ganun. Nasasabi na eh. Mag-invento ka na ito. Mano? Kain. Meron na rin eh. No coaching, no coaching. Organized. Pwede. Sweet girl. Consistent. Sweet girl. Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin mo? Sweet mo ma. Masungit. Totoo ba? Totoo? May katotohanan? Hindi masama masungit pero Try masungit. natin. Ay, hindi naman. Siguro pag-alis ko na lang kasi madamay pa kami dito. Ay, ma'am. Kayo na, sir. Hindi, okay lang. Pero po, ano ba tingin niyo? Excited ba kayo? Huwag niyo sabihin. Ano ba tingin niyo? Insightful. Insightful. Kita niyo, malalim. Insightful. Ay, ma'am. Chill lang po. Chill. Okay. Ano ang chill? Knowledgeable. Parang hindi mo matanggap. Parang hindi po. Nagdi-disagree. Pwede bang hindi adjective? Pwede bang ano, person? Pwede nga lang? Pwede person pag naalala ko siya. Sige, try nga natin. Kasi hindi ko, pag nakita ko siya, naalala ko yung tiyan ko. So, she's like family. Tiyahin mo na nagkakaroon sa'yo ng scholarship mo. Tingin mo. Pero ano ang main character ng tita mo na naalala mo siya? Or yung kanyang physicality? Character. So ano yung character na sa tita mo na naalala mo siya? Depende. Ay, may amendment po tayo. May amendment tayo. Responsible family man. Okay. Sige. So, ma'am, ikaw. Ako yung dalawa doon, si engineer. Sino ba? Ikaw, yan po. Ay, kasali pa rin yung dalawa. Alam ko part ng Malarayat. Si engineer po, dependable. Meron na. Meron na. Si engineer yung babae dito. Ako. Ano siya? Workaholic. Workaholic. Yung katabi niya, alcoholic. Kasi matagal yung gising to eh. Sir, si engineer na mag-ano kayo. Okay, si engineer. Sorry napaka-judgmental talaga ako. Ma'am engineer, ang katabi ninyo, since workaholic kayo, alcoholic. Kalma lang. Mukha nga chill lang, ano, relax lang. Sir, bago ka lang sa BIR or matagal na? Medyo bago lang. Okay, sige, kaya chill ka ba? Relax ka lang, ha? Pag medyo nagtagal. Okay, so, Sir Chill, cool. Sir Chill, alcoholic, yun pong si boss. Sir Jerry. Huwag po kayo mag-consult kay engineer, hindi po consultant yan. At tingnan mo lang si Sir, tapos ano yung word na pumapasok sa isip mo? Organize. Ay, meron na. Nasabi niya organize. Kaya ano yun kay JJ? Ha? Strong. Nasabi niya rin tungkol dun sa kasunod. Isa pa? Pretty, beautiful. Walang masabi. Handsome. Handsome na. Mukhang may kailangan sa inyo. Now that is important because again, when people see us, they must remember something about us. So yung ating opportunity depends on how people see us. Ngayon, kung wala tayong control doon sa particular adjective mo yun or particular story mo yun, minsan nandun yung gap between yung pagiging magaan natin sa pagtatrabaho at pagiging mabigat. Nainiwala kayo na yung inyong mga kasamahan, either nagpapabigat o nagpapatuloy ng trabaho niya. Tingin sa katabi. Nagpapabigat o nagpapagaan?
Siyempre sinasabi niya yan. Hindi tayo sure kung ano totoo dyan. But, in essence, kailangan nating sigurado na nasa isang page tayo. We can either do that or do this. Either way, nasa inyo po yung choice. Kasi natapos na ka ng papakunin, tapos na ako eh. So, kailangan may ibon dito. But, it's interesting because since I asked you, baka gusto niyo naman tanongin din ako. Ano sa tingin niyo yung isang bagay na represent ko, isang salita, na feeling ko yun yung representation ko? One word, English, 3 letters, it starts with the letter. One syllable po, 3 letters lang, gagawin pa natin to 3 letters na. Okay, 3 letters, 1 word, English. 1 syllable. Okay, ang clue is, it starts with F followed by U and M. Ano ba? Pag pinag-isipan niyo ba yun? It's fun. Yun yung laging command na gusto ko kung naalala ng mga tao mo sa akin. Because ito rin kasi yung trabaho ko. Magbigay na kasi yan sa tao habang ginagawa yung trabaho ko na magbigay ng mga lecture. So that after this event, hindi nyo matandaan yung lecture ko, matatandaan rin nyo na isang tao masayahin dito sa akin. Kahit itong isang tao na ito na masayahin, minsan may mga pinagdadaanan din. Pero wala ngayon ha. Para lang clear. Pero alam niyo 2 years ago, mayroon. 2 taon ako na 3 buwan na depressed. Pero hindi ko pwedeng itigil yung ginagawa ko. Makita ko ng entablado na nabigat yung loob, pero kailangan ko mag-project ng isang image na napakasaya. Because ang trabaho ko, nire-require ako na magpasaya ng tao. Pagbalik sa parking, pagsakay sa kotse, doon naman yung pag-ibig. Kasi bumabalik ka sa reality. But I'm saying this because, as leaders, this is very important. Many times, you have to conceal something inside you. Because yung mga tao, ang ina-expect sa atin is iba doon sa nararamdaman natin. Following? Right. Hindi kasi namin pwedeng makita yung ibang bagay. Because yung mga tao minsan talaga sa atin kumukuha ng lakas, hindi ka pwedeng hindi ng lakas. So, that is the story and that is the word. Now, in 2018, I had the opportunity to travel to Auckland, New Zealand. Familiar naman po kayo sa New Zealand, no? Bago lang po. So, hindi ka familiar sa New Zealand, kakagawa lang natin. That was the first time na na-engage ako sa isang international event outside Asia, which is New Zealand is in Oceania continent. So there, I had a particular mission, not just to travel or leisure, but I was there to become the first and only Filipino to represent the Philippines in the Global Speakers Summit, becoming the youngest board member of the Global Speakers Federation. Ang maganda sa video, kung maray sumisigaw pa kayo, mga kasama. Pagka ipapakilala ko pa sila sa inyo, it was the moment for the Philippines, not for me. So, kung nakita niyo naman, ako lang po yung masaya. So, kahit isa-isa kasi masaya. Habang ang mga Pilipino ay di nila mag-invite ng mga foreign speakers, tapos sila pakinggan, talakpakan. May idea ako, gawing magaling na speaker sa mga Pilipino, tayo naman magpunta sa ibang bansa para tayo naman yung kalimutan ko yan ng talakpakan. I'm saying this because I personally believe in the talent of the Filipino as natural communicators. Sobrang galing natin mag-communicate. Sa ibang bansa, okay din naman. Pero feeling ko mas may edge ang Pilipino. Tayo kung bakit? Correct. Sa Pilipinas na may opinion ang lahat. Sa Pilipinas na kapag ka may boxing, lahat nagiging boxing analyst. Lahat sila magagaling sa lahat ng bagay. Kahit hindi naman na nararanasan at least may involved sa isang bagay. But also, yung ating yung sound ng Pilipino, sobrang sweet at sobrang neutral na naiintindihan yung ating pagsasalita ng ibang lahi. Hindi kagaya ng iba.
na medyo mayroong hard and sharp na accent. Kaya lang matutuwa ka kasi kahit na yung voice natin very sweet and very natural, ang mga Pilipino rin masyadong ma-adjust. Pag kinakusap ninyo ang isang Indian or Chinese, nababago ba yung tono nila? Hindi. So pag nag-English sila, Chinese pa din. Okay. Ano? Ang mga Pilipino. Kung sino ang kausap, siya yung accent, sumasabay. Pag British, biglang nagiging Peppa Pig English yun. Nag-adjust. Nag-adjust. Ngayon, good? Yes. Bad? Maybe. Because, and I'm going to talk about this, yung ating sense of identity as who we are, malabo din. So, pag-uusapan natin maya-maya kung saan natin dapat i-anchor yung sense of identity na tinatawag. Hopefully, hindi maging more. But that was the dream. And then after that, I realized na yung sinabi ko sa inyo kanina, are we leading by authority or by inspiration? Kasi yun na yung pamimilian mo. Dahil pag hindi mo ginawa yung inspiration, mahihirapan ka talaga. Ang masakit sa isang leader is they are being followed because of the authority and the position, not because the people really want to follow them. Ang hirap pasanurin ng isang team na kailang pagsunod nakabase sa authority ng isang tao. So after that New Zealand trip, sabi ko sa kaya pwede magkape na next. So my wife and I went to Europe, namasyal kami doon. But not just for leisure. Again, there was a mission, and that's to become the first and only Filipino to have ever spoken in the French and European Speakers Convention. Huwag niyo na po akong pag-sample yun, although ina-anticipate ko na to. So, okay, so a couple of words lang French fries. French toast. French tea. Yun lang isip. French tea. Hindi ko naisip yun, pero thank you for your suggestions. Mukhang yun nasa isip ko. But, yeah, it was fun and it was challenging, but because that was the first time na mag-speech ako na may interpreter sa booth. Kasi hindi lang nakakaintindi ng English. Nakakatawa kasi pag nag-English ka, nag-intindihan ng English speakers. So pag nag-joke ka, tumawa na itong pating ito. Ini-interpret pa ng kabila. So naka-delay. Na-delay sila, so hindi pa. Meron pa ka namang problema minsan. Ako kasi komedyante, so pag nag-joke ako, joke talaga siya. Yung interpreter ko, ma'am, hindi komedyante. So yung kanyang translation, seryoso. Ay, magulat kami sa bakit itong side na ito tumawa, itong isang side na ito hindi tumatawa. It was challenging but it was fun until bago matapos ang stage, finally I got it. Kung paano siya yung adjustment. But sometimes as leaders, meron tayong tinatawag na experience about lost in translation. Lost in France. Minsan akala natin malino tayo, only to realize na parang malabo tayo. And sometimes yung pagiging malabo natin, we don't take so much responsibility of it. Sometimes nagiging may kasalanan yung naka-receive ng information. Whereas, supposed to be, it's us na nagbigay ng information, yung may pagkukulang. And we're going to talk about that in a few. Ngayon, yung pag-speak ko sa Paris, it was actually a launch for me kasi gusto ko lang magpunta ng iba't ibang mga bansa, US, Canada, Australia, South Africa. Ready na ako because I prepared 17 years for my global speaking career para ma-launch. And that was the moment I was launching. So, pagkatapos niya, 2020, perfect vision, right? Ready na ako, right? Nabating yung March 15, 2020. Lockdown. Bawal lumabas dahil sa classroom may batas. Kailangan mo mag-comply. See? Paano yung gano'n yung career mo, nakaready ka na, and I'm sure kayo sa mga offices na inyo, nakapag-strategic planning na ba kayo? Wala pa. Pero meron na kayong ginawa bago mag-March. Meron na. So in other words, ready na lahat, and then boom! Ano gagawin natin? Paano gagawin? So just like anybody in this room, may personal challenge. Personally ako, as a speaker for more than 15 years,
ang aking communication nagiging successful because I see from the people's eyes kung ano yung feedback nila every time I speak. Nakakapag-adjust ako. Eh, ang naging seminars na ay Zoom. Eh, nakapatay sa yung video. Eh, hindi mo makita yung mga tao kung okay ba yung ginagawa mo, hindi okay. It took me 3 months before finally I was able to convince myself. Regardless kung nakabukas or nakapatay ang video nila or yung camera nila, I am going to do kung ano yung ginagawa ko offline. Pinaniwala ko yung sarili ko na effective pa rin ako. So yung performance ko hindi ko binago. Regardless kung ano ang reaction nila. Kasi pwede yung mga tao, hindi ko bukas yung camera, pero naka-engage pa din. Following? So hindi ko inisip yun. But it took me 3 years to adjust. 3 months to adjust. So 2020 perfect vision until nagka-pandemic. What happened next is, by 2021 or 2022, medyo nagbukas na yung borders ng iba't ibang bansa. No? So my wife and I traveled again. This time we went back to the UAE, particularly sa Emirates ng Sharjah. Hindi po yun yung sa Ilocos na nasa BOT campaign, yung nabalitaan niyo. I was there because at the time there was a Sharjah International Book Fair that opened on there, and I became the only Filipino to speak in that event. Now that particular event, hindi ko inakala na isa ako sa magiging speakers kasama yung iba pang mga globally notable speakers. So nilagay ko po talaga sa gitna si Steve. Kasi may atrasa sa ating isa rin. Kung natatandaan niyo pa, mali yung pagbasa ng result ng recipients. Now, in all my travels and all my experiences sa trabaho ko, this is what I realized. That you wouldn't really know how far you can go until you decide you want to go there. Hindi mo malalaman kung hindi mo pupuntahan. Are you with me? So kailangan mo puntahan. But for some reason, people don't want to go there because they are afraid na yung kanilang dadating nila, hindi nila gusto. So in the process, hindi nila nalalaman yung magiging result. I have a question for you. Pag ikaw nag-decide ngayon at yung naging result hindi masyadong favorable sa iyo, is it good or bad for you? Nag-decide ka ngayon, yung result hindi masyadong naging favorable sa iyo, good or bad? Good. Initially, it's bad. Pero pag titingnan mo siya ulit, it can be good. Because the result, alam mo na hindi yun yung gusto mo, you can pick another journey from there. Because alam mo na hindi nag-work. Right? Paano ko yung sumunod ay hindi pa rin naging okay yung result, hindi pa rin favorable, hindi pa rin gusto yung result. Good or bad? Initially good, but eventually it's going to be, initially it's bad, eventually it can be good. Bakit? Kasi nalaman mo na hindi yun yung gusto mo. The third time should be good pa rin. By the process of elimination sa buhay, pag lahat ng mga bagay na hindi mo gusto, natapos na, ang matitira yung mga bagay na gusto mo. Tandaan mo ang isang bagay na ito. Hindi ka naman mapupunta sa tamang tao kung hindi ka nang galing sa mali. Yes, Lord! May pinag-asal? May pinag-uugutan? Maraming yung gutan. Parang gusto mong picturean namin. Para i-post sa Facebook. But this is what we do as leaders. We try to risk as much as we can. Kasi yung reward, lagi niya kakambal yung risk. Di tulad ng alam na natin. Following, so yung hindi mo makukuha kung hindi mo itatry, hindi mo malalaman mali kung hindi mo itatry, hindi mo malalaman tama kung hindi mo itatry. So, what gives, right? Try lang na try. Pwede ko ba bang may-request na lahat ng participants ngayon ay tumayo muna bago tayo kumain? Kasi mukhang isi-serve na yung pagkain. Yan. Nakaroon po tayo ng konting exercise. Lahat ng kamay ninyo, malalagay sa side. Tapos i-shake po ninyo. Ma'am, dalawang kamay ko may hawak kong mic, kaya isa lang sa akin. Sa side. Okay. Gusto ko tanggalin nyo yung mga, shake nyo yung mga stress sa buhay. Okay, stress sa mga
Stress sa mga kasambahay, kasama sa bahay. Sa taas. Stress sa mga katrabaho. Sa harap. Stress sa mga boss. Huwag po kayo titingin sa likod. Sa side. Okay, stop. Okay, dapat yung pong stop position ninyo, yung palad nakaharap sa kisame. Mapalad ko yung nakaharap hindi mukha. Yan. Tapos, gusto ko yung inyong kaliwang yung tuturo, saka yung arms, i-point ninyo sa ceiling. Yung kaliwa po, kaliwa lang po, at dalawa po yan, kaliwa lang. Yung pong kaliwa, yung opposite ng kanan, huwag kayo malito ma'am. Kaliwa. Now, in the next 45 minutes, hindi pa tapos yung memo, nagre-reklamo na. Basahin nyo, kumpletuhin nyo muna yung memo, hindi pa tayo tapos yung caption. Gusto ko yung inyong daliri, patong ninyo dun sa bukas na palad ng katabi nyo. May bukas na palad yan, patong. May bukas na palad. So yung katabi, huwag mong sarili din yung ano mo. Nagsasarili si Sir, yung kanyang tuturo, pinatong niya sa sarili niyang palad. Yan. Sige. Ngayon yung mga nasa dulo ma'am, pakibaba na po yan kasi mukha kayo kung ano dyan, nakagano'n kayo, wala naman po. Feeling ko tuloy, may katabi kayo dyan na hindi ko nakikita. Okay. Ayusin niyo po yung daliri niyo, kailangan patayin. Patayin niyo po. Saka huwag niyo ganunin. Kasi nakakagaling. Kami narinig ako, oh my God, na-miss ko yun. Yan. Tapos ibukan niyo po yung daliri niyo. Okay, ito yung ating magiging usapan. Kapag ayaw katabi ninyo, hindi katangkawan, ibaba niyo po yung paano niya, yung palad niyo. Kasi nakagano'n na siya. Ibaba niyo po. I am going to count 1 to 3. How many counts? 3 counts. Okay. Doon sa third count, pagkatapos ng third count, yung daliri nakapatong, hulihin nyo. Pero yung daliri nyo, dapat hindi mahuli. So, uhulihin mo yan, pero iiwas mo yung daliri mo. After 3 counts, ilang counts? Okay. 1, 2, 3! Sino nakahuli? Okay. Huli kayo, huli. Okay. Walang nahuli. Okay. Round number 2. Trial pa lang yan. Trial. Kailangan nyo ng focus. Importante yung focus dito. Okay, starting position. Ready? 1, 2, 2.5. 2.5. Ganyan, 3. Huwag niyo masyadong delikat. Wala pang pag-5 dito. Ready? Starting position. 1, 2. 1, 2, 3. Okay, last, final round. May pa-premyo. iPhone 15. Brochure. Okay. One. Importante yung focus sa buhay. Because in life, when you lose your focus, you lose everything. 2, 3. Late na yun. Nakakatawa lang yung mga hindi lang parang nangyari. Tapos na yung ating activity. Maraming salamat. Nakakatawa yung mga tapos yung activity lang. Ganun para sila. Ito, yung focus is very important. Ma'am, no? Medyo na-distract tayo dun sa... Bakit kami nagawa yung activity na yan? Tanong, bakit? Wala na po kasi ako ibang manisip. So, sabi ko yun na diba? Pero ito yung wisdom dyan sa activity na yan. Maniwala kayo may wisdom. Sometimes sa buhay, you must learn to let go so you may catch something new. Maubos yan. Ito yung tinatawag natin na learning and unlearning. Di ba? Hindi ka makamove on kapag meron ka pa pinakaawakan at pinakakita. Sino po yun, sir? Adrian. Sino po yan? Hindi ako familiar, sir. Updated ka? Kaka-copy eh. Natawanan ka ng mga bata dito sa... Sino si Andrea Brillantes? Familiar ka? Hindi rin familiar. O siya, paala kayo. Kanya-kanya tayong ano dito. Kanya-kanya. Ikaw, sir, familiar ka? Follower ka? Yes!
Follower talaga. Okay. Alam niyo ba sa 17 years ko dito sa pagsasalita na ito, napagsalita ko ng 17 libro. So ang inaano ko talaga, ipamigay yung isa dito. So sino po may gusto? Ha? Sino pa may gusto? Sino pa may gusto? 1, 2, 3, 4, 5. Iba ito, madami na. Dalawang kamay, dalawang libro. Sino pa may gusto? Sino pa may gusto? Sino pa may gusto? Sino pa may gusto? Sino pa? Sino pa may gusto? Sino pa? Sino pa may gusto? Grabe yung lahat ha? Sino pa may gusto? Sino pa? Ay, sino pa may gusto? 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 Sino may gusto? Sino pa may gusto? Sino may gusto? Sino may gusto? Sino? Sino nagnakaw? Sino yung... Sino yung nagnakaw? Yo! Di ba? Palapakan si ma'am. Ma'am, ano first name ma'am? Pa? Doris. Yung kapartner ni Alvin. Doris Big. Parang medyo may delay kayo sa processing dito ng information. Ma'am Doris kasi yun, kapartner ni Alvin and Chico. Basic na sa trabaho nila. Oo nga eh, feeling ko updated na kayo sa reality. Parang gano'n. And except kay Andrea Barillantes na follower, ito si Sir, saka dito sa kabila. So kuya, paano yung sa akin? Sa natin yung nalagay ah. Ang lagay sila lang yung kakain na kung ayaw nagsasalita dito ako. Joke lang. Doon na sa akin sa... Pwede i-convert sa cash to. Ayan, sige. Kain lang po kayo ah. Kain lang po kayo. Okay lang po ako ma'am ah. Okay lang po ako dito. Ma'am, okay lang ako. Sige. In fairness. Talaga nakatip niyo yun na kumakain kayo ako. Siyempre. Parang nagtatrabaho ako eh. Diba? Parang ano lang, sayaw! Oh my God. Nasaan na yung libro? Ayan ma'am. Oo, yan. Sige. Ha? Saka syempre yung pagdala namin na natitira, binibenta na po yung ma'am. Ang tawag dito sa nakuha niya, free taste pa po. Lumasakay kayo sa bus, ito yung mga patikim mo na tapos bebentahan kayo. Ganun yun! So, bakit niya nakuha? Anong nangyari sa activity na yun? Maraming may gusto, isa lang nakakuha. May isang nag-attempt, kaya lang siyempre meron kang nagawa. So, hindi mo nakuha. Yung unang attempt mo, bumalik ka pa, so nagdalawang isip ka din, habang yung iba nanonood lang. Kasi meron tayo dito tinatawag na wisdom na nag-drive sa mga ganyan. Naniniwala kayo sa karma, no? Medyo naniniwala ka lang sa karma. Ma'am, ready ka naman siguro. Ready ka naman siguro. Masaya ka naman na nakuha mo yan, di ba? Bakit ko pinagawa yung activity na yan? Kasi ang gusto kong sabihin natin puro dyan ay simple lang. Sa buhay, if you want to get something, you have to stand up. Leave the crowd. Pakibasa po yung sabay-sabay. Pay the price. Si Ma'am Doris ba may isang bagay na ginusto? Meron. Sabay tumayo? Yes. Iniwan kayo? Yes. Sinuha? Yes. Bayad na! Yung courage ko, pagbuha. Wait, hindi ko na siya courage. Hindi ko naman ito na-imprint na ng courage. Ha? 3 days? Sinabi ko ba yun? Ha? Yes. Mali yung discount ko ngayon. BIR yan, sir. Hindi ko na mababawi. O siya, sige, sa'yo na yan. Sana matuwa ka. Normally, pinamimigay ko po mga reject na copies yan. So, balik-baliktad yung pages niyan, good luck. Kulang o kaya baliktad. Tikit-tikit pa yung iba. So, sana po i-enjoy ninyo yun. Ngayon talaga ako, Mandarin version eh, kailangan pa i-translate. But sa tuloy na buhay, and ma'am, maraming salamat sa courage mo.
Okay. So, ganun din sa atin. Ang tunay na tagumpay for me is hindi na dadaan sa goals sila o goals dahil sometimes ito yung magawa namin yung mga kamay. So, yung mga kamay niya yung pumunta. Good! Very brief history kung paano ako napunta dito sa kinatatayuan ko. Alam niyo kami, hindi ako magiging speaker talaga kasi mahihayin ako. Engineer, parang gulat na gulat kayo. Parang naging mahihayin yan. Mahihayin ako, bakit ako? Story ko to, ba't sa akin kailan ba kayo? So, story ko. Ako may alam, diba? Kasi ako to. Mahihayin ako ng bata pa ako, nagtatago ako sa likod ng aparador. Huwag lang makita ng mga bisita sa bahay. Ayaw mo nakikita ng mga tao. So, elementary, ganun din. Until, in 2003, when I worked as one of the youngest technical assistants in the office of the president in Manila. Pag malamig, nakatapat sa iyo. Totoo ito, hindi ko ito pinakantahan. Nag-work nga ako sa palasyo. Ano ba ito mga totoo? Ang hirap, ha? Ang sasayaw. Ang saya-saya namin noon. Nung nag-ginaw na si Carly, sabi ko malang paalam lang. Diyan pa sa loob, labas kami. Tapos yung term ng 2004, din yan, 2005. One day, at may immediate ko sa akin din naman si DLA. Sa office of the chief of staff kami. So, secretary din lang at the time. Totoo nga, sir, dalaw pa nga yung ID ko na lupa, hindi ko sinurrender eh. Nandiyan pa sa akin. Totoo nga, nandiyan na. Salary grade 20. Yeah. 11. 10,595. Less tax. Mga 8,000 lang yung nandito. Quincenas 4,000 pesos. One day, and this is my original work in Malacanang. Nagagawa ng PowerPoint presentation ng immediate boss and then human clicker. Ang boss ay nag-present at sinabi niya next. Next, click lang ako na click. Kasi nung time na yun, ipausin ako na clicker. Bang, di ba? So yun yung ginagawa sa trabaho. Ngayon yung boss ko, one day, kasi we have an event, nasa auditorium ako, nag-ring aking Nokia 3310 na phone. Huwag yung minamala pala yung 3310, dyan tayo nagsimula ako, kayo na. Nag-ring. Sabi ko, boss ko, meron boss ko, Lloyd, nasa venue ka na ba? Sabi ko sa kanya, of course. Nandiyan na ba yung mga participants? Sure. Sabi ng boss ko, so ready na yan, magsisimula na rin. Yeah. Sabi ko sa boss ko, ikaw nasan ka? Sabi ng boss ko, ito na nga. Naipit ako sa traffic, baka hindi ako umabot sa event. Kung hindi ako umabot sa event, ikaw magsalita. Alam mo, sabi sa akin, mabigyan ka naman eh. May trabaho ka, alam mo na ganyan, bakit kailangan magpalit ka? Alam mo na natatraffic ka, bakit kailangan mong hindi gumising ng maaga? Nag-prepare ka lang sa event na ito, tapos hindi ka magpapakita, ako yung magsasalita. Hindi nangyari to. Yung mga sinabi ko ito, hindi talaga. Ang nasa isip ko lang siya. Nasa isip ko lang siya. Boss ko yun eh, hindi ko pwede. Yun lang yung mga, nilalabas ko lang yung sama ng loob ko sa inyo. Nung time na yun. Kaya sabi sa kanya, boss, choppy ka. Boss, choppy ka dito lang yung kaya. Sabi ng boss ko, walang event na walang speaker. Pag hindi ako umabot, ikaw magsalita. Ano nangyari? Hindi siya umabot. MC, punta sa unahan, introduce yung speaker, ako na yan. Tatawag ng pangalan ko, pagtayo ko, paglakad ko papunta sa stage, ganyan kabilis. Alam mo yung lakad na ayaw makarating doon sa pupuntahan, ganun mabagal yung paglalakad ko. Kasi alam ko, kung dumating ako sa entablado, makapahiya na ako. Kasi hindi ko alam talaga gagawin ko. Nahiyain ako, hindi talaga yung paglalakad. So after 30-45 minutes on stage, paggawa ka ng entablado, yun yung moment na kailangan ko i-confront yung sarili ko. Uulitin ko pa ba? Kasi napahiya ako eh. Ulitin ko pa ba or hindi ko na... Ulitin ko pa ba or never ko nang gagawin ulit yung pagsasalita. So for some reason sabi ko, try ko ulit.
The second time na nagsalita ako, sa tingin niyo, okay na ba? Hindi na. So, napahiya na naman ako. Sabi ko, gagawin mo ka, Bole. Hindi ko, sige, try pa. Yung pangatlo, okay na? Hindi na. Napahiya pa rin ako. Ayaw pa rin ako pakinggan ng tao. Pagdating ng pang 10, hindi pa rin. So, napahiya pa rin ako, hindi pa rin ako matanggap. Hopefully, ngayong araw na ito, ang 11 ko na to, pakakawa nyo na. Sana tanggap nyo na. Nagagawa ko yun. Bakit po yung mga waiter tumatawag din pag nag-video ka? Bayad ko bakit ng registration dito? 2.5 pa na dito kuya, hindi ko pwede makinig. And now, fast forward, dun sa pagiging mahihain na hindi magiging speaker 17 years later, I would have spoken in 1,500 events and conventions in 3 continents, 12 countries. Thank you. In 2021, February 2021, I was able to put up the Public Speaking Institute, the first Asian school for speaking arts. Of course, we have graduated 350 plus certified public speakers worldwide. And then, normally, gagawin ng mga organizers ay invite ka sila magpapawin ng lahat, including yung transportation, pagbababa ka ng aeroplano, papasundo ka, may driver ka pa. Subukan yung sabihin yung nasa isip niya. Bakit kasi nagkurbata to? Tapos po, ito po ay sa Sharjah. So ito ay sa Pullman Hotel. Uy, hindi oh, iba na ito. Binili ko ito sa Indonesia, parehas lang na black and white. Under Armour yun eh. Ito is Under Armour din. Grabe mo ka-judge sa sapatos, yung pagkatao sa sapatos dating hindi mo Sinukas sa sapatos. And then, yung accommodation, normally kapag professional speakers, they provide everything at the accommodation. So 7 days kami yun, isino ko ganyan. Kasama ko yung kasama ko. Honeymoon at the same time, at least sa accommodation. Tapos syempre, di naman ang uwi mo kung ka binabayaran. So per hour na aking speech ko ay 140,000. May resibo po ako dyan, so pag binayaran niyo ako. Okay na po tayo, wala naman problem. Pinapakita ko lang ito, for information lang ito. Ang plano ko dito hanggang alas 5 ko eh. So, okay na po kayo? So maraming salamat sa time niyo. First time ko no, nakatikat. Normally sabi, wow, dito sa BIR. Kat, okay na kami. Okay na. Pero wala sa pera yan. Sa tuwa. Free na. Saglit lang, tatapusin niyo muna. Wait lang nga. Wait lang nga. Umiinit dito eh ha. Medyo pinagpapawisan ako. Is it really hot in here? Or it's me? Maybe it's me, right? Hindi ko kailangan ng pera. Actually, ang may kailangan, yung asawa ko. Oh, kasi syempre, alam niya na may event ako. So, kailangan ko mag-remit. Kung makapasok sa bahay, sa tulad mo, hindi ka makapasok pag wala kang remittance. Ganun. I can give this seminar for you for free. I can do that. But I will not. I can. But please, I cannot. Pero wala sa pera, sa totoo lang. May kakilala ko mga negosyante dito sa Makati. Ko daming pera, malungkot ang buhay. May kakilala ko sa probinsya, walang kapera-pera. Ang buhay nila doon, mas malungkot. Hindi mo pwedeng masaya. Walang pera. Pero wala sa pera measurement. And I always tell this wherever I go. The audience na lagi kong nakakaharap ko. Yung tunay na kasiyahan sa buhay, hindi nakukuha sa mga bagay na na-acquire mo, kundi sa mga bagay na naibibigay mo. Paano ko nasabi yun? Sa buhay, the more you acquire,
mas marami kang iniisip na poprotektahan because marami kang na-acquire. Di following? So yung peace of mind mo nababawasan kasi nga marami kang in-acquire, marami kang dapat protektahan. Kasi pag hindi mo na protektahan yung acquisition mo, pwedeng mawala. So mas marami kang iniisip, iniintindi. Kaya bawasan nyo at ibigay nyo sa Spirit of giving. Tama nga. Yun yung point ko, nakuha nyo na? Kaya ako, nagbigay ako ng libro kay ma'am. Di ba? Oh, bigyan mo din ako. Ng bayad. But, meron din akong ganyan, redundant na. So I'm not saying that don't acquire. I mean, we should acquire. Pero kung masasacrifice na yung peace of mind mo, health, whatever it is na binavalue mo more than what you have acquired, I think nandun yung key. So kung tatanungin nyo, bakit parang mukha akong bata? Kasi 32 lang ako eh. 34. 36. 17 years. Bawas saan? Sa bayan pag nagsinungaling, malaki pa rin kahit bawasan natin. Willing akong bawasan, pero malaki pa din feeling ko eh. So magsinungaling, 37. Sige, 54. Okay na tayo. Okay na tayo sa 54. Wala sa edad, ha? Wala sa edad. Nasa performance. Oh! Saan laki nakaka-relate? Hindi ko sure. Totoo ba? Basta nasa performance, wala sa size, wala sa age, wala sa... Ano mamang? Hindi mo na matandaan. Matagal-tagal. Patay pa rin siya eh. Hindi makakalimutan, nakalimutan pa na yan. Yung mga yan. Sa medyo bata-bata. JJ? Bata! Bata! Nagkataon naman eh, bata pa siya, sige. Because my personal belief is that success is always about money, fame, or popularity. Never that. It's about the journey. Kaya ako, nakafocus ako dun sa journey ko lang. Ngayon, kapag nakafocus ka sa journey, yung kagandahan ng journey kasi nag-lead sa kagandahan ng result. So sometimes, I don't even have to look at the result because I know yung result na yan ay cost ng journey. So I'm focusing on the journey. Yung everyday journey. Yung everyday corrections sa mga maliliit na mistakes ko. A few years ago, I was sitting with my mentor sa isang sikat na restaurant dyan sa Cubao. The name of the restaurant is Choking. Sa restaurant din ah. Huwag nga kayo judgmental. Gusto ko restaurant din eh. Noong time na yun, feeling mayaman-yaman ko. Feeling ko mayaman ako nasa Choking. And I was sitting with him because he was trying to mentor me. At ang sinasabi niya lagi sa akin is the process of receiving only starts at the moment you give. Yeah, the process of receiving starts at the moment you give. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Ang pagtanggap ay nagsisimula pa yung kayo nagbigay. Magbibigay ka daw muna bago ka makatanggap. So sabi niya sa akin, ang lagi mong iisipin, anong ibibigay mo sa mundo? Dapat binigay mo yun sa mundo, hindi mo kailangang isipin, ibabalik sa iyo ng mundo. Not just 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, many times. Kasi binigay mo. So binigay niya sa akin na example is yung mais. Sino nakakita ng mais? Mais, corn. May mga hindi pa nakakakita. Pwede pakibigay nga yung mga mais dito para makakita itong part na yun. Nakakita ng mais. Yung buto ng mais, nakita nyo na? Yun din yung kinakain ninyo. Yun na yung buto. Pag nagtanim ka ng isang butil ng mais, yun ang naanihin mo. Madami. Pag nagtanim ka ng isang buto ng mangga, yun ang naanihin mo. Madaming mangga. Hindi ka magtatanim ng isang buto, after 10 years, oh my God, bunga na siya ilan? 3. Laging marami yung bunga. Right? So sabi niya, pag nagtanim ka, laging mas marami yung aanihin. So nung nakuha ko yung konsepto na yun, I wrote a book. The title of the book is, basta I wrote a book. At may title yun. May isang chapter doon dedicated sa kanya. The Law of the Corn Seed. Harvest is always greater than what was planted. Wala lang. So it was the journey
all together. Kaya masaya-masaya ako lagi dun sa idea na yung resolve, dinidikta lang ng journey mo. So ang inaayos mo is hindi yung resolve, kundi yung journey mo. Creating meaningful journey. Parang context yun. Creating meaningful journey. So, this part of my presentation, which will be the second hour. Anong oras na ako dito, JJ? Sabi mo hanggang 12 ako? Okay, sabi mo isang oras na lang kasi wala kayong budget, di ba? So hanggang discount lang. Di wala namang problema sa akin yun. Ako po ay ready tumulong lagi. Kahit si Atty. Roldan, lamesa ko na invite niya. Although doon sila lagi sa amin, sa Widas, Marriott, Royce, dyan sa North. Clark. Doon sila madalas. Madaming budget yung taga-tugis. Kaya madalas dito. Nagkaroon ng konting pagdududa. Okay. Sino sa inyo ang narinig na yung dalawang salitang ito? Step back leadership. Ngayon mo lang. Sige po. So, ulitin ko na lang para marinig niyo. Kasabi ko lang hindi niyo talaga yun. Anong problema natin dito sa group? Question. Sino narinig na yung step back leadership? O kung narinig niya kasi. Tapos naman namin narinig ako. Pangatong ulit na. Ngayon. Narinig ngayon. Sige ngayon. Okay, sige. Alam niyo ba kung ano yung step back leadership? Ayun. Yun. Didiscuss natin ngayon. Basta narinig niyo na ha. Okay, sige. Kaya yung step back leadership na yan, ang aking argument ay simple lang. Ito ang original leadership philosophy ng mga Pilipino. Na siya yung dahilan kung bakit naitayo ang Rice Terraces sa Cordillera. Ulitin ko, ito yung ating original leadership philosophy na tumulong maitayo ang Rice Terraces sa Cordillera. My discussion will come from my book for sale. Para lang sure tayo no, na for sale talaga yung book. Kasi yung free taste ay nagamit ng madam. Unless gusto nyo ipas-Xerox yun, okay lang din po, walang problema. I'm going to take the discussion from my book, Step Back, The Lost Art of Philippine Leadership. Now, agree with me if you will. Karamihan na ginagamit natin leadership and management concepts in our teams and organizations, they are borrowed materials. Yes? Yes. Okay, so pag may leadership books, binibili natin leadership books na sinulat ni Maxwell, Covey, Curry, Luna. mamaya na yung Luna, baka natatapos yan, mamaya na yun. Pag may tanong sino ang paborito yung leadership author? Wag nga yun, ano ba? Yung iba, sine, hindi nagbawasan ng liban mo. Okay. Pero mga followers yan, karamihan kinukuha natin yung kaisipan nila, alam ko o foreigner din. So, galing sa ibang lugar, i-apply natin dito. Ano yun? Ang sinunod niya group si Lao Chu, Tag-of-War? Lakan ko mo. So, kaisipan ng iba ginagamit sa Pilipinas. Imagine nyo na? While, hindi ko sinasabing mali yung concept. Ang argument ko, baka hindi siya culturally fitting. Pwedeng tama, pero hindi culturally fitting. In other words, pag nagsulat sila ng libro, meron silang premise na tinatawag. Kung sa US yan, US setting. Wala silang idea kung ano ang setting sa Philippines, and yet, we are using concepts and methods nila. So, hindi mali, pero baka hindi culturally fitting. That is why, I said, maybe there is something that we really own, na yung malapit na sa atin, na talagang sariling atin, ngayon dapat natin gamitin. Therefore, the story of the Rice Terraces. Very short story, 2,000 years ago. Anong oras na po ba? 20 ano na ngayon? 2023 na. 2,000 years ago, our Filipino ancestors built the world-famous Ifugao Rice Terraces. With nothing but their hands, their ingenuity, and their deep sense of community. No advanced machinery, heavy equipment, wala silang ibang ginamit kundi yung
yung kahoy, yung bato, kung ano na nakikita mo sa Pilipinas. Yung mga ninuno natin siguro, feeling ko, bored na bored sa buhay nila ng time na yun. Na napagprima nila patagin yung mundo. Ito, kung may Facebook na, hindi matatayo ang rice terraces. Busy yung mga tao sa pag-use ko. Eh, bored na bored yung mga ninuno natin doon. Siguro nakita nila yung mundo ka. Hindi sa mundo na to. But they did that over hundreds of years until something happened in 1521. In 1521, dumating si Ferds sa Philippines. Ang sabi niya, mga Pilipino, buong mamang at walang alam. Tingin sa katabi. Ayaw tumingin. Hindi kayo makatingin. Ang mga Pilipino daw, buong mamang at walang alam. Paano ko alam na sinabi niya yan? When he said that, I was there. I was there, I heard. So, sabi ko kay Magellan, hindi totoo yan. Sabi niya, ako yun nandun, huwag kayo makialaman. Yun ang sabi niya, kung hindi natin alam intindihin, hindi tayo marunong magsalita ng lingwahe nila, ang automatic conclusion, bobo, walang alam ang Pilipino. Ayun, sabi ko sa kanya, first, close. First, tingnan mo ang ginawa namin. Yan ba ay trabaho ng isang society na ang mga tao at leaders ay bobo, at wala ka? May tatayo mo bang rice terraces kung wala kang kalaman sa mathematics, science, anatomy, biology, cosmetology? Magagawa mo ba ang rice terraces nang wala kang idea on how irrigation system work and how hydraulic system works? In other words, advanced na ang knowledge ng mga tao, sinaunang Pilipino noon, bago nila sabihin na tayo bobo pa ang mga tulad. Sinira ang mundo na hindi nasisira ang mundo. Hindi ba yan genius? Because my claim is that Filipinos at the time, 2,000 years ago, were already civilized, sophisticated, and outright genius. Okay, then sa katabi. Kasi nilang tingnan na. Kanina parang kaya yung tingnan yung bobo mga tulad. Nung tumali na, bigla nakapatingin. Okay. In other words, meron na tayong greatness at the time. However, hindi yun yung alam natin ngayon. So I'm going to compare that dun sa ibang ancient wonders of the world. Tingnan natin kung ano maging result. What is this and what do you see? Camel. Nakita niyo ba talaga yung camel? No? Pyramid of Giza. It was built in 2560 BC under the rulership of Emperor Khufu. Of course, hindi nyo alam kung ano yung totoo. But anyway, maniwala muna kayo sa akin. Ang sabi ng Emperor, at ito yung purpose and function ng pyramid. Pag ako namatay, sabi ng leader, dyan ako ilibig. Ginambala ko yung buong civilization para pag namatay ka, ay paglibingan ka. So, inalitin mo, nilapit yung mga tao, pinahirapan mo, mabilis lang yan. Take note niyo yung function ng leadership. Punta tayo sa ibang bansa, saan nyo gusto magpunta? Greece. Saan ba? China. Kasi yung Greece instinct ko muna yan. So, punta muna tayo sa China. Madali ako sa China. Ito yung tinatawag na Great Wall of China na matatagpuan sa Great Wall. Na matatagpuan sa China. By the way, yung Great Wall ay naka-extend hanggang Zambales ko pala yun. Kaya lang in-claim yung masindok, mga ganyan. May underground pala, hindi tayo na-inform. Ito ay tinayaw 220 BC under the King Shi Huang Dynasty. Di mag-google kayo para ma-verify. Nag-search si Huang. Sinesearch ako. King Shi Huang Dynasty yan. Great Wall of China, 220 AD. Ay, BC. BC. Bakit itinayo? Anong function, purpose ng itinayo nila? Defense. At the time, they were at war with Mongolia. China, Mongolia. Para hindi sila matalo, may defense system sila. Tinayo yung pagkataas-taas, pagkahaba-haba, wall. Jogging, pwede din naman, nagja-jogging na sila dyan ngayon. Pero nung time na hindi pa sila makapag-jogging.
Kasi nga nag-aaway pa sila. Makakapag-jogging ka ba na gigera? Sinong nanalo doon sa kanilang gera? Mongolia or China? Okay, ito yung clue. Hindi siya China. So Mongolia. Question, bakit natalo ang China? Hindi dahil naakyat na Mongolians ang wall or na-penetrate na because it's impenetrable. Natalo ang China kasi na sobrang haba ng Great Wall, yung mga sundalo nasa dulo, hindi marasyon ng pagkain. Ang nagpakain doon sa Chinese soldiers sa dulo, mga Mongolians. Kung ikaw yung Chinese guard, at ikaw ay pinakain ng Mongolians, mag-barbecue yung nasa isip mo, Mongolian barbecue, hindi yun. Ha? Nasabi ng Mongolians, tapos ka na kumain. Papapasukin o hindi? Papapasukin. Ito yung classic example ng traitor. No? Oo, hindi ko sino nagpakain sa'yo. Hindi ba papasukin mo? Natalo yung China. So kung na-fulfill nito yung kanyang original function and purpose, questionable. Right away, questionable. Let's go to another part of the world. Saan nyo gusto magpunta next? Ha? Saan nyo gusto pumunta? Madali yung kausap. Wala ka na sa presentation ko yan. Ito yung tinatawag ng Coliseo na matatagpuan sa Cubao, right? Araneta. Sa Rome, sa Italy, ito ay tinayo noong 72 AD under the Vespasian dynasty. Mamaya nyo rin siya. Mamaya kayo mag-fact check. Vespasian dynasty. Ano ang function nito? Entertainment center. Yung Vespasian dynasty, yan yung dynasty na nag-succeed sa dynasty ni Nero. Alam niyo yung Nero? Yung sa bahay? Yeah. Tinaas ng Vespasian dynasty yung tax nung dynasty ni Nero, yung mga tao para ma-distract, gumawa ng entertainment center para hindi magwala, mag-rally-rally. Ginawa nila. Diyan kayo, manood kayo. Ang ginamit nilang entertainers, yung mga gladiators, yung mga bilanggo. Ha? Pinag-aaway-awayan. Tapos kung sinong matirang buhay, siya yung binibigyan ng kalilaan. Function and purpose. Patayo ka ng napakagandang Coliseo, pero yan yung function and purpose. Punta tayo sa ibang bansa. Correct? Quiapo. Ito ay tinatawag na Taj Mahal sa India. Ito ay tinayo nung... Basta itinayo to. Huwag natin gawin malaking tip ito. Anyway, matagal naman na siya na itayo. In 1632. Wow! Search na. Basta parang gano'n, 1632. Ang function nito ay libingan. Sila ito. Si Shah Jahan, ang asawa niya, si Mustas Mahal, na hindi ka mag-anak ni Murad. Si Shah Jahan ay napangasawa. Yung asawa niya namatay sa panganak, sa panlabing 3 anak. So pag 12 na yung anak ninyo, mag-iisip na kayo kasi baka katapos na yun. Nung namatay, dyan yung libing. So libingan yan. Pagkatapos ipagawa niya mo sila niya, pinatawag ang lahat ng manggagawa at ang utos ng Shah Jahan na emperor, putulin ang kamay ng mga lahat ng nagtrabaho dyan. Ang kanyang katuwiran kasi hindi dapat ito ma-duplicate, ma-replicate sa kahit anong parts ng mundo. So, ano po yung nirereklamo natin sa barangay po tayo? Ano reklamo mo ba? Hindi lang naman sila pwede itong Pero kasi pag yung mga gumawa niya, natanggalan mo lang, ibig sabihin parang hindi lumapigurata. Parang gano'n. Kaya basta bakit pa pinakikano ka natin yung gusto mo? Yun lang naman yung na-express mo lang yung idea mo. Hindi ko na kasi matawagan si Shah Jahan. Out of reach na siya. But that's India. Yun nangyari dyan. Ngayon, merong common dito sa 4 na pinakita ko sa inyo. May common. Ano yung common sa 4 na yan? Correct. Full color, high resolution. Hindi na siya ayos. Meron akong inilista na
siguro 6 or 5 items dyan. Lahat ng yan ay man-made. Yes or no? Yes. Walang babaeng gumawa. Ay, gender sensitivity bigyan ng training sila. So, dapat ito human-made na. No? Human-made. Yes! Yes. Parang hindi kayo confident dun sa sagot ninyo. Ang gagawin natin ganito, simula sa bullet na yan hanggang dito, yes lahat ng sagot na. Pag tinanong mo yun, ha? Ito ba ang 4 na ito ay tinatawag ng ancient wonders of the world? Yes. Ito ba ang mga ito ay tinayon? Medyo napabilis tayo dun sa ito ba ay tinayon ng mga bayarang manggagawa? Yes. O kaya mga lipid? Yes. Bayarang manggagawa, meaning sumasakot ng pinsenas katapusan? Yes. Ba't parang humihina yung sagot? Yes? Salary din. Salary. Iba't ibang salary grade yan, ha? Iba't ibang mga SGs yan. Okay, binayaran o kaya inalipin sa kainalila. Yes. Ito ay tinayo dahil may nagbutos. May nakilalang isang leader na nagpatayo. Ito ay tinayo kasi kailangan nila yun ng time na yan eh. Okay, marami pang mga namatay. Yes. Paano natin alam? You were there. Natanda na sila kayo, so talagang wala na. Punta tayo sa sariling atin. Manawe Rice Terraces na matatagpuan sa Bulacan. Bukawi. Oh, hindi ifugaw to. Sige. Manawe Rice Terraces. Man-made? Yes. Man-made? Yes. Tinatawag ding 8th wonder of the world? Yes. Dahil hindi tayo makasama-sama sa 7, okay, gumawa tayo ng pang-8. How genius. Ito. Ang Rice Terraces ginawa ng Malayan mamamayan. Yes. Walang sumakot. Walang sumakot. Parang ayaw mong madamay. Parang ayaw madamay. Ginawa nila walang 13th month pay or mid-year bonus or year bonus. Kasi ito yung original na bayanihan. Tulungan mo ako, tutulungan kita. Wala tayong pinag-usapan na exchange rather than pay. At ang pinaka-important na feature is that ginawa yung Rice Terraces na walang isang leader ang nag-take ng credit na ako'y nabutos. So simula ngayong araw na ito, ako na. I-claim ko na. Alam naman ikaw, sir, mag-claim. Kaya ako ngayon nag-research nito. So pag nagtanong ang DepEd, sino nagpatayo ng Rice Terraces? Lloyd Luna. Bakit parang kayo lang yung tonto? Kailangan ito yung mapasagot natin, hindi kayo. Hindi kayo, pamilya ng boses ninyo. Sabi ni Mamo, ikaw nga yung trader, tapos ikaw pa yung mag-claim na ikaw yung nagpatayo. Hindi, baka kaya yun yung premium niya, ma'am. Tapos sabi ng Mamong Goodness, doon ka sa Pilipinas, sa'yo na yung Rice Terraces. Ibig nagkatiwala. O di ba, walang leader. Ibig sabihin, nung sinaunang panahon, ang leadership ng Pilipino, wala pakialam kung ako yung leader, ang pakialam ko is ano yung community natin, ano ang mapuproduce nito. Kaya pag sinabing Rice Terraces is Ifugars, basically, it's the organization or the team's name rather than the person's name. Ngayon, iba-iba lang setup natin yan sa nakaraan. Kasi ngayon, alam niyo na lahat ng waiting shed, may pangalan ni Congressman ko rin. This is where our taxes go, Congressman. Yan. So in other words, naging personality-centered tayo rather than community or people-centered. Makukuha na natin ngayon? At least yun yung dati. And then, interesting also is that ginawa ang Rice Terraces kasi at the time may problem sila. Pero yung solution na in-apply nila also applies generations after generations. In other words, kung sinasabi nila ng mga Pilipino ay short-sighted, hindi ako naniniwala. Ang painiwala ka mga Pilipino ay far-sighted. Visionary na lang. Ang mga Pilipino visionary. Hindi sila yung klase ng tao na ang ginagamit ay band-aid solution. Ito yung problema ngayon, ito lang yung tatala natin. Hindi natin kailangan puntahan yung root cause. Anyway, hindi naman tayo magtatagal sa position na ito. Di ba? First term na mayor, kalahati mo na ng kalsada. Pag nagre-elect, nakalahati naman.
Ngayon, tatakbo siya ng third term. Bakit? Sira na yung naunang kalahati. Etc. etc. Ganon din nangyayari sa private organizations. Magiging CEO ako, for example, ng isang malaking company, and I will be at the mercy of the board of directors or board of trustees. Yes? Time ko lang naman dito, ilang taon lang naman eh. Bakit ko masyado iisipin yung mga bagay ahead of me? So in other words, mayroong problema doon sa pagtingin, doon sa vision. Hindi masyado malayo yung pagtingin. I'm saying this because many thousands of years ago, hindi tayo yun. Mga Pilipino, ang pagtingin, malayo na. And finally, when you talk about the rice terraces, you don't even discuss about death and punishments. You talk about life and livelihood. Because up to until now, ang ating rice terraces, nagbibigay pa rin ng buhay at kabuhayan sa mga taong nito doon. So ano yung meron na sa apat na wala doon sa isa? Ang pinagkaiba nung meron tayo doon sa mga pinakita ko ibang examples. Lahat ng nandito sa inyong kaliwa, hindi na siya functional. Welcome to the Philippines. Your country, my country. Ginawa din na yun ng mga sikat at mga galing na leader ng time na yun. The home to the only surviving ancient wonder of the world. Ang mga Pilipino, bobo, mga walang alam. Ang mga Pilipino, mga hindi magagaling na leader, mali. Ang mga Pilipino, sakit na leader, mali. At least noong unang panahon. Ang tanong natin, paano ngayon? Hindi kasi magsusurvive itong ating philosophy and principle na ito. Because for 333 years, Spain, 100 years ng US, 5 years ng Japanese. Ang design is tanggalin yung greatness natin. Nalulungkot ako kasi even yung ating Department of Education, ang history ng Pilipinas, nag-i-start in 1521. Hindi tayo nag-start yun. Tinanggal yung greatness part natin, 2,000 years sa history. Nagsimula tayo sa Spain. Pinapagmalaki natin yung Intramuros na inspired by Spain. Hindi ko sinasabing wag kasi part ng history. What I'm saying is maybe pwede natin i-move yung timeline kung saan we were still great at the time. Unang punta ba ni Magellan dito, nanalo ka agad? Hindi. Natalo. Ano nakatalo sa barko nila? Maliliit na bangka na tinatawag na balangay. Bangka na hindi gumamit na kahit anong pamako. Bakit din lang yung pako. And then, ilang expeditions pa ang pinabalik dito hanggang sa nakuha nila yung ating technique siguro. So yun yung time ni Villalobos yan tayo. Si Miguel Lopez de Ginebra. So, basta parang gano'n. Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Pero may mga apat pa expeditionist na pinabalik dito. Pero hindi nagtagumpay. So yun tayo nagtagumpay siya. So, bakit natin pinag-uusapan ito? Correct. Kasi nga, hinahin ako. Kaya natin ito pinag-uusapan. Pero habang nakikita ng mga tao na ito ay tourist attraction, and it is, yes or no? Yes. Nung ako ay pinag-aralan ko ng subject na ito because I immersed myself doon sa mga Ifugaos nito. Couple of months, going back and forth ako doon. Pinag-aralan ko, tinanong ko bakit dito, bakit dito. So a lot of interviews there, I realized na ating rice terraces ay hindi lang tourist attraction. It's actually our timeless proof of Filipino leadership engineering. So ito yung prueba na mga leader na Pilipino magaling at maayos. Ulitin ko lang. Dati. Medyo nagkaroon tayo ng problema. No? I'm hoping because of this material, is unti-unti natin may i-reintroduce. Kahapon ang naging audience namin ay Tarlac City Schools Division na discuss na ito. A couple of months ago, nagsalita ako sa National Assembly on Education Leaders, SMX. 4,000 people. Regional directors, superintendents, supervisors, buong Pilipinas, mga school heads. In-include ko na sa kanila ito. Ang appeal ko sa kanila, yung mga bata ngayon, ituro na ito. Dahil ito lang yung ating anchor ng greatness.
Hindi tayo magiging confident sa sarili nating lahi kung hindi nila malalaman na okay tayo bago tayo conquer ng mga banyaga. You following? Yes. Okay, good. So now, kung ang ating pinaniniwalaan ngayon ay ang rights terraces ay ginawa ng malayang mamamayan at ito ay ginawa, walang isang leader na take ng credit for building them, and it was sustained for more than 2,000 years. Ang question, what's that lost art of Filipino leadership na pinag-uusapan natin? So ang sagot dun sa tanong na yun is yung topic na dinidiscuss natin ngayon. Step back leadership, or by textbook definition, a philosophy of putting the people at the center of leadership. Sa story ng leadership ng Pinoy, ang leader ay hindi sentro ng leadership. Ang tao ang sentro ng ating pamumuno. Papakita ko yan sa pamamagitan ng aking tinatawag na Pelego principle. Familiar kayo sa Pelego kasi ito yung nilalaro ng mga bata. Yung binubuo nila. Pelego yun. Pelego principle. People, leader, goal. Tatlong characters na involved sa leadership ng mga Pilipino. Pag tatanggal tayo ng isa, may matitirang dalawa. Tingnan natin kung ano magiging impact or result pag natira lang ay dalawa. Ano mo nang gusto nyo tanggalin ko? Goal, leader, or people? Leader? Leader? Tanggalin mo. Okay, sige. Hindi kasi yun yung sa presentation ko mga. Unahin natin yung goal kasi mag-edit pa ako dito ngayon. So, goal na lang muna. Okay. Tanggalin natin yung goal. Tao na may leader, walang goal. Tawag ko dyan na yung goal equation. Walang destination. So important itong ginagawa na strategic planning, which again, meron akong konting argument sa strategic planning kasi magkaiba yung planning sa strategy. But anyway, event niya naman ito, bakit ba ako nakikialam? No destination. Destination is something na hindi lang idinidikta, sinasabi ng leader. It's important na yung destination, they are agreed upon by the leader, by ng tao. Parang isang buong team, sabay-sabay. Kasi kapag ka-leader lang may gusto, nakilita sumunod lang yung tao sa destination na pupuntahan, I tell you, it will be dragging the entire time. So importante yung destination sa pagsiset ng isang leader sa kanyang community. Next, natatanggalin. Leader. Kasi papasok ko ito. Natanggalin natin yung leader. May tao na may goal pero walang leader. Ano ang magiging result? Walang direction. So ang leader therefore ay tao kung saan siya yung nagbibigay ng direction. Ito yung destination, ito yung direction na gagawin natin. Now, arbitrarily or coincidentally, hindi ko sinasadyang may isip na tama lang na nandito yung leader. Kasi ang goal ng leadership or ng pagiging leader mo, yung tao gamitin ka bilang conduit or tulay para makuha nila yung goal nila. People, bridge niya yung leader para makuha yung goal. Kasi pag pinagpalit mo ito, yung leader nilagay mo dito, yung tao nandito, ginagawa ng leader kasi kasakapan or tulay ang tao niya para makuha yung goal niya. Doon nagkakaroon ng self-centered leadership. So tama lang na nandiyan yung leader. And then finally, anong tatanggalin natin? Last na to, baka magkamali pa tayo ha. Leader na may goal pero walang tao, mukha ka. Wala kang function. Walang function ng leadership kapag ka walang tao. Leader ka, di ba? Sir! Sa tao mo? Basta! Hindi pwede. So the only reason you are a leader is because of the people. My conclusion is that in your leadership, always put the people at the center. So, question? Question? Violent reaction? Tuloy ba? Or cut na? Kasi yung metro ko po ay tuloy-tuloy. Tama nagdito ako tuloy-tuloy yung metro.
Bigyan kayo ng additional idea para dito. Sino sa inyo familiar sa salita trust? Trust? Ano ang trust? Wag yun nasa isip ninyo. Di ba yun? Okay, trust. Tiwala. Sa Tagalog, tiwala. Ano ang tiwala? So ano, magpapabalik-balik tayo ng English na yun. Hindi tayo matatapos dito. Tandaan nyo, yung metro ko tuloy-tuloy pa din. Hindi tayo matapos dito. Tiwala lang, hindi ka mabubuntis. Iba naman talaga yun. Parang nakita ko rin yan sa billboard. Parang tayo na nakita. Sa LXPER or sa SPEX. Sige. Trust. Binigyan ko ng sarili kong definition in trust based on my appreciation of what is trust. So I did it in an acrostic form. So ang trust para sa atin ay dito yung definition. It's about taking risks until something takes place. Take risks until something takes place. Trust. Ang ibig sabihin ng trust, ganito. Pag ikaw ay nagbigay ng tiwala sa tao, hindi po pinaibigay mo na forever na yung tiwala mo. Ang tiwala ibinigay mo ay continuing ang pagbibigay until masira yung tiwala mo. So continuing pala yung tiwala. Araw-araw ginagawa mo yung pagtitiwala. Hindi pa pwedeng, okay, 1 year kitang pagkakatiwalaan. Walang ganong kontrata. Because at some point in a year, pwedeng mas napin tiwala. Following? Okay, ngayon, bakit importante sa leadership itong tiwala? Saka dun sa step up leadership. Pag-uusapan natin yan. Pero may tanong ako sa inyo. Ano ang relasyon ng trust at saka ng fear? Simple lang. Pag ikaw ay mapagtiwala, mas hindi ka takot. Pag ikaw ay mapagtiwala, hindi ka takot. So napapraning ka at natatakot ka kasi yung pagtitiwala mo hindi mataas. Na makakasin ko minsan, worry na. Kasama na. Sino kasama mo? Bakit ngayon ka lang? Yun yung trust at saka fear. Ayaw mo masyadong matakot, tiwala ka lang. Question, pag tiwala ka, pwede bang break yun? Tiwala? Pwede. Kaya lang, pag pinag-uusapan yung trust, it's either you trust the person 100% or you don't trust the person. 100 and 0 lang ang trust. Hindi pa pwedeng 98% siguro yung trust ko sa kanya. Because the moment na mabawasan yung 100% ng trust, ibig sabihin mo, wala ka ng tiwala. So walang 99% trust, is 100 or 0. Ngayon sa leadership natin na dinidiscuss, ito yun, sino dito yung na-stress sa trabaho nila? Kasi hindi nyo naman kailangan sagutin ito dahil kita-kita ko naman na eh. Gusto ko lang i-confirm na totoo parang na-stress tayo. Na-stress tayo, walang problema doon. Kaya lang sa leadership, meron kasi tinatawag na stress gap. Kapag ikaw ay ang leadership ay pataas, pero ang tiwala mo ay pababa, malaki yung tinatawag na stress gap. Mas na-stress ka. So therefore, habang yung leadership mo ay umakabante, pataas, dapat ang trust mo sa tao, mataas din. Kasi kapag ang trust mo sa tao mo ay mataas, ang trust sa iyo ng tao, mataas din. Ito yung tinatawag na principle of reciprocity. The more information you give to people, the more transparent you are to people, mas malaki yung tendency na pagkatiwalaan ka. At pag pinagkakatiwalaan ka ng taong pinamumunuan mo, mas madali mo silang nakapasunod. So yan yung relasyon. Gusto mong mawala sa leadership mo yung malaking gap, start trusting people. Hindi threat sa iyo yung mga tao mo. Hindi kalaban yung mga tao mo. Katuwa, katulog mo sila. Yun yung gusto ko sabihin dyan sa part na yan. So, in essence, it's important as well to identify ano ba yung role ng isang step-up leader. So I did the framework for that. Tatlo lang. Tatandaan ninyo ang tatlong roles ng step-up leaders. Number 1, edukador, magtuturo. Number 2,
Delegator, nagde-delegate. Number 3, transformator. Nagta-transform. Kailangan mo magturo kasi yun yung unang role mo. Hindi mo pa pwede i-delegate ang isang bagay na hindi alam ng tao kung pinag-delegate mo. Common sense? Yes. Pero kapag ka nakapag-delegate ka na, is the only time na pwede ka mag-improve kasi naiwan mo na yung trabaho mo. Right? So dito sa step back, yung iyong roles can be highlighted by 3 particular aspects ng process. I call it the step back leadership framework, step in, step back, step out. Step in, para mag-chak-chak dito ha. Step in, step back, and then step out. Talon. So yan yung strategy dito. Collaboration, hindi competition, collaboration, trust, and then malasakit. Yan ang leadership process. So step in, dito ka nagtuturo. So step back, dito ka nagde-delegate. Para makapag-aral ka at maging mas develop na leader ka, kailangan marunong ka mag-delegate. Yung tipong hindi ka na tinatawagan ng mga tao mo kasi nagagawa na nila yung dapat pinapagawa mo. Ngayon, may mga demoralizing acts minsan yung leader. Ginagawa sa tao niya, pero siya na rin yung tumapos at siya na rin yung gumawa. Sometimes, nadi-demoralize yung mga tao kasi hindi sila pinagkakatiwala ang leader nila. Because sometimes, ang thinking ng leader, baka magkamali siya, ako na. Baka hindi magkamali, ako na. So, hindi na di-develop ito. Kaya hindi ka maka-alis-alis kasi nga, nagpa-micromanage ka. Yun ang gusto ko sabihin dito sa kanila. So, step back leaders, ano ang ginawa nating mga ninuno? Turuan mo na. Turuan mo na. Pag alam na, i-delegate na. Nakapag-delegate na, gawa tayo ng panibagong process. Etc. etc. So that's the step back leadership framework. Now, before we finish the discussion, I personally believe that the greatest test of leadership is not what happens when you're around. It's what happens when you are in the background. Malapit na kitang makain. Siyempre, pag nandyan ka, susunod naman talaga yung mga tao. Tama ba? Nandyan ka eh. O, paano kapag wala ka? Kaya ito po yung challenge ko sa inyo. Gusto nyo i-test yung leadership ninyo? Mag-leave kayo for 3 months. Mag-leave kayo for 3 months, tinan nyo kung anong babalikan dyan, kung may babalikan pa kayo. Pag nag-work pa din, good, yung leadership ninyo. Pag hindi na, medyo may problema. Pag nagkagulo sila, at lagi ka tinatawagan, lagi sila may problema, ibig sabihin nun, yung leadership mo, medyo problematic. Kasi yun yung test. Pag ikaw ay wala, ano nangyayari? Hindi yung pag ikaw ay nandun, anong nangyayari? So I'm going to ask you to do 2 things. Now, gusto ko tingnan ninyo yung kanang palad ninyo. Buksan yung kanang palad ninyo. At tingnan. Nalapitan. Mas malapit pa. Yan. Okay. Pag tingnan niyo yung palad ninyo, blur ba siya? Yes. Pero pag umatras kayo, lumilinaw ba siya? Yan ang power ng step back. Pag ikaw ay masyadong familiar at isang bagay masyadong malapit sa iyong pagtingin, kailangan mo mag-step back para makita mo yung mas clearer and bigger picture. Gusto niyo masolve ang isang problema? Huwag kayo masyadong lumapit sa problema. Atras kayo para mas makita niyo yung mas malawak na picture. Number 2, sino dito yung nakaka-experience na magtanim ng palay? Magtanim ng palay. Mga rich kid itong audience natin dito. Wala kayong palayan. Kahit gustuhin mo magtanim, hindi ka makapagtanim. Sino dito yung may idea kung paano tinatanim ang palay? Napanood sa YouTube. Okay. Palay. Sino dito yung walang pakialam sa palay? Gusto yung palay nakakagat. Ano may paglalunch na tayo. So yun ang iniisip na nila ngayon. Sakto na maglalunch ang discussion natin palay. Sige. Ang tanong, pag ang isang magsasakay nagtatanim ng palay, umaabante siya o umatras? Umatras. Nagtanim ka ng palay. Umatras o umaabante? Umatras. Umatras. Ang dahilan kung bakit umatras, para yung tinanim niya, hindi maapakan. Ganon ang leadership na tinatawag na step back.
Pag ikaw ay nagtatanim at nag-prepare ng mga leaders na kasama mo, or susunod sa'yo, itatanim mo siya, aatras ka, para hindi ka lagyan bitter, para hindi mo matapakan at hindi mamatay. And hoping na one day, as a step-up leader, pag ikaw ay nagtanim, umatras ka. Para yung tinanim mo, mabuhay, lumago. At bagong araw, mamunga. Ayun. Abante, no? Bagong technology yun. No? So, yun yung gusto niya gawin. Wala tayong magagawa sa trip-trip network isa. So, buti na wala na ako sa distrito niyan. No? Sa, lipat na ako ng Makati. Innovative, no? Try mo nga, hindi masasakit ang ano pa gano'n. No? But anyway, bahala kayo sa innovation. Nai-stress pa ako. Yan. Ay, applicable ba sa kanila ito? Na-flash ko. Public speaking. Free? Sa template mo yan. Pero she's governed. Eh, definitely. Buti hindi natin na-edit na. Oh. BBIR. Gusto niyo ba? Nakalagay naman po for deputy. Public speaking. BIR? Wow! Euro immigration lang po. Euro immigration. Libre na naman. O sige. Kung gusto niyo pong matutunan yung public speaking tulad na ginagawa ko, lahat po ng ginawa ko ay may intention, hindi lang ako nagsalita. May process yung ginawa ko. So in other words, hindi lang ako nagkawang ng mic at tumarap sa inyo. May mga principles akong ginawa kung bakit hopefully naging effective yung isa niya. Na by the way, tatatlong oras na po yata tayo dito na. So, which is okay pa kayo, wala ko nakita masyadong tumayo or mag-coffee or yung ihi ng ihi kahit wala nang ihi kasi word na word sa seminar, ihi pa din po. This is a certification program called Certified Public Speaker. 6 sessions, Mondays, Thursdays, and Saturdays, 8:30 to 10:30 p.m. via Zoom. So kung gusto niyo mag-register, hanap niyo lang kami sa Facebook. O kaya register kayo kay GJ, kung ano yung point person, kung sino gusto mag-enroll. So monthly po siya ginagawa, first 2 weeks of the month. Monthly. So December 6 to 16 yung next na schedule. Kung gusto niyo lang naman na mag-aaral ng libre about public speaking. Okay lang ba na bago ako matapos, magbigay ako ng konting prediction sa magiging buhay ninyo? Hindi kasi di ba, 2,000 years ago, nag-predict ko na. Remember ako yung founder ng Price Texas. Nag-predict ko yan, vision ko yan. Ito, 10 taon lang. Yung next 10 years nyo lang i-predict ko. This must be very easy for me, right? So, can I predict your future now? 10 years from now, may mga magre-retire na sa inyo. Nakikinig ako, may magre-retire na. Okay. 10 years from now, if you're not dead, you're alive. Maniwala kayo sa hindi totoo yan. Darating ang 10 taon, whether you like it or not. My question lang is, 10 years later, sa tingin nyo yung inyong dapat ginawa na gawa nyo? Yung inyong totoong contribution para sa bansa na gawa nyo? Naibigay nyo. Because otherwise, nasa sa inyo naman kung magagawa nyo yung magagawa. I'm just saying, whether you like it or not, 10 years will arrive. Question lang is, ano yung 10 years mo? Paano yung 10 years mo? Ano ang mga naging contribution mo 10 years later? Because precisely, lahat ng sagot doon sa mga tanong ko, ay nasa sa'yo. Thank you so much for having me today. Maraming salamat po sa inyong time.
introduce ko lang yung aking mga clappers sa likod. Juan Burgos is a public speaking fellow, certified public speaker. Speaks about being better, becoming better. Ana Behakalan is about defining your passion. Public speaking fellow and certified public speaker. Azilea Navarro, CPA, certified public speaker and public speaking fellow. She's about life's details. So yan po ay mga graduates ko na ng Public Speaking Institute. Nakasama ko kapag nagsasalita ako. Either magsasalita lang sila kasama ko or papalakpak sila. Normally yun yung trabaho. Nila. But very proud ako sa mga ito because ginagawa na rin nila yung ginagawa ko. I think it's about time that we start developing our public speakers sa Philippines. Thank you, JJ, for finding me on TikTok. Hindi ko nagulat ako kasi bakit yung inquiry pumasok sa TikTok. Dahil hindi ko ginagamit masyado yung TikTok, puro ano lang ako doon, puro. Dahil wala ang tawag dito, piano something. Bakit sa TikTok ka nag-message? Doon mo nakita, tapos kala mo mura. Siya nagpahanap. Nag-utos na hanapin yung pinapahanap. Thank you po. Salamat po. Lahat ng nagtatanong kung bakit ako naka-uniform, I'm part of the Philippine Air Force. Kaya ako naging Air Force kung itatanong nyo. Dahil nung time ng pandemic na panood ko yung Crash Landing on You, feeling ko kamukha ko yung bida pag naka-uniform ako. Which it turns out na pagkatapos ng 3 months na training, nung naka-uniform na ako, malayo pa rin talaga pala yung tsura ko. So, nagpunan ako. Napilitan na lang ako magsilbi sa bayan. Part of the Philippine Air Force din po pinili ko kasi normally yung matatalino na sa Air Force lang. Or pwede rin yung mga mahangin na sa Air Force. Bahala na kayo. Thank you so much, everybody. Thank you. And to award your certificate of appreciation, may big award. Award ko na. Normally meron eh. To follow na lang. Actually, may na kami extra dyan. Pwede nyo iabot na lang. Salamat, DLR. RR6! Yung bibili ko ng libro, nandun po sa